Magandang araw sa inyo mga kaibigan, maganda yung topic natin. Malalaman po kasi natin dito kung may kumausap na nga ba kay JJ Mandakit mula sa Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. At malalaman din po natin dito na kahit hindi naglaro si Kai Sotto sa third window ng FIBA, number 1 po siya sa iba't ibang ranking ng mga sentro. Simulan po natin kay JJ Mandakit na mag 18 years old na po sa month of May ngayong taon. Ito po ay isang NBA prospect na Pinoy eligible as local sa Men's Gilas Pilipinas. At isa sa pinag-uusapan din ng ilang kababayan natin na magandang kunin nito sa Gilas dahil mahusay itong point guard, floor general at may shooting. Para malinaw kaibigan dati po may kumausap na talaga kila JJ about nga dito sa paglalaro sa Gilas U17 sa World Cup. Mga kaibigan nga lang po ay hindi siya eligible nung time na yan daw kasi may sumabit sa FIBA Youth kasi part po siya ng Team USA U16 na nakapagpa-qualify sa Team USA sa World Cup. Pero sa senior team ng Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone, wala po siyang magiging problema. Eligible po siya dito dahil may Philippine passport siya before mag-16 at hindi pa po siya naglalaro sa Team USA above 17 or 18 years old. So ang tanong, gusto ba niya? May kumausap na ba sa kanya mula Gilas Seniors ngayon? Ang sagot po ay yes, gusto niya pati ng handler niya na maglaro si JJ dito sa Gilas. Ngunit sa usapan po namin ng handler niya nito lang nakarang araw, eto po yung usapan namin para transparent tayo. Natanong ko po siya kung may nag-reach out na ba sa kanila mula sa Gilas o kailan sila huling na-contact ng Gilas. Ang sagot po niya sa akin ay no one has ever reached out about the men's national team. Wala pa daw pong nag-reach out sa kanila mula Gilas Pilipinas. Sayang naman mga kaibigan, maganda sana habang maaga makuha na agad natin etong bata na ito. Baka mamaya maunahan pa tayo ng Team USA or pag nasa NBA na ito, baka mas mahirapan tayo. Ngayon, punta po tayo kay Kai Sotto. Diba hindi po siya nakalaro sa third window ng Asia Cup? Pero nakalaro syempre yung halos lahat ng sentro sa Asian teams. Pati na po yung Jokic ng China at marami pang iba. Nag-update na po pala kaibigan ng rankings ng FIBA Asia Cup sa center rankings. Tignan natin, si Kai Sotto pa din po ang number 1 sa double-double rankings kahit mas madaming games sa kanya ang mga sentro dito. Yung Hansen Yang po ng China, 6 games, isang beses lang nag-double-double. Isipin niyo si Kai, 4 games, lahat double-double. At ang bansag dito kay Hansen Yang, mga kaibigan, Jokic ng China. Kasi sentro, magaling daw pumasa, ang galing umasis. Mga kaibigan, Jokic ng Asia. Tingin ko, dapat si Kai ang Jokic ng Asia. Kasi dito sa ranking, sa assist, sa labanan ng mga Asian team, mga Asian centers, si Kai po ang number 1 sa updated ranking. Yan mga kaibigan, nakikita natin. Number 1 si Kai sa assist sa mga sentro. Number 6 naman, yung Jokic daw ng China. At nakita ko rin mga kaibigan, number 2 po si Kai sa efficiency at number 1 ulit si Kai sa center plus minus. Base po sa mga nangyari, lalo talaga nating nakita, na-realize kung gaano talaga kagaling ang isang Kai Sotto. Mga kaibigan, mag-comment na po kayo sa baba. Babatiin ko lang po si Kuya Art Apilado ng Australia, Busio Kahes, Roderick Martinez, Ralph Flores, Esor Dale, Don Sim Coballino, Paula J. Cebu, Kamikasi, Edward, Papa ni Maris, Ram Rocker, Alexis Bernardo at AJ Anoba. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. I'm never complacent, I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. And this